Kasama sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Grazia plena! Isang mapagpalang araw po, bagamat maulan, ang sumapit sa ating lahat mga kapanalig. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ito po si Brother Louis Hermosa ng Company of St. Dominic, Archdiocese of Manila. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Ayun, purihin ng Diyos. Amen. Talagang magkakasama kami ngayon uli mga kapanalig, no? Buhay ulit tayong grupo. Si Prater, salamat sa Diyos, nandito kasama natin. Dapat Prater, tayo ay pupunta ng Diocese of Tarlac. Dahil a-attend tayo sa pagbibinyag ng aking apo sa inaanak ko sa kasal, si Brother Angelo at si Jessalyn Bukat. At si Prater Louis magnininong sa kanilang anak na si Elijah. Kaya lang dahil sa kalagayan ng panahon, hindi na tayo tumuloy. Kaya kasama natin ngayon, o kasama tayo ngayon, ni Brother Albert Gales. Ayun. Kompleto, Ricardo. So shout out na lang kay Angelo at saka kay Jessalyn. And happy christening sa yung inaanak sa aking apo, si Elijah. Gusto ko sana ang pangalan ng bata Nabucodonosor. Ayaw nila Gusto nila Elijah daw, no? Hari yun. Hari, ayaw nila hari, gusto nila propeta. Shout out Sister Miriam Chan, mabuhay po kayo, at kay Brother Roland Albano. Okay, bago tayo dire-diretso sa ating programa, ay binabati ko muna ng happy 29th birthday ang isang pari dyan po sa Diocese ng Cabanatuan, si Reverend Father Carl Jan Maningas Taduran. Happy birthday. Siya po ang parish administrator ng St. Vincent Ferrer dyan po sa Saragossa. Ito yung dating parokya ni Father Richmond Nilo na tayo naman ay gugunitaan ng kanyang death anniversary sa July 27. Hindi pala death, birthday pala. Birthday. Si Father Richmond, birthday ng July 27. Meron din magbe-birthday nun, may kasabayan yun Pero alam nga natin. At saka syempre, happy birthday din po kay Reverend Father Eliser Malubag. Dalawa palang pare ng Diocese of Cabanatuan. Siya naman po ang kura paroko ng Stephen the King Parish dyan po sa Laur, Nueva Ecija. At syempre, happy 34th wedding anniversary sa aking dalawang kaibigan, si Brother Joey Francisco at si Sister Odit Yanwario dyan po sa Cruz Naligas Parish, Quezon City sa UP, Prater Louis. At happy birthday kahapon sa aking mahal na kaibigan, the Honorable Consulor Dr. Amos Caranza ng Baras, Catanduanes, at kay Angel Ocampo, isang magiting na Knights of Columbus dyan po sa Santo Niño de Taguig. Prater, baka may gusto kong batiin para tuloy-tuloy na tayo. Binabati ko po yung mga kasama ko sa Philippine General Hospital po, ang aming pong supervisor, si Ma'am Jocelyn at si Ma'am Rachel. Department of Laboratories. Malaki kasi ang PGH. Kanya-kanyang department yan, di ba? So, si Brother Albert, may babatiin ka ba? Wala ka nang babatiin? Binabati ko pala yung aking fiancé, si Virgin Silunga. Nakakaigit na, lagi may fiancé. Love you, mami. Okay, love you. So, si Honorable, no? si kanyang kabunyian, Brother JC Recto, isang Dominikano. Eksakto bang gamitin ko sa kanya na Dominikano? Opo yan. Propes. Okay. At saka yung idol natin, isang magaling na dapist builder. Si Reverend Randel Serrano. Diyan sa may gawin ng Nabotas. Hindi kasama rin natin sa Radio Veritas. Mabuhay ka, idol. Randel Serrano, mabuhay po kayo. Okay, so pag-usapan na natin tong topic natin. Shout out sa mahal kong best friend Raquel Villar Dayaw. Yan. Nga pala, kasama natin sa ating technical side ang magiting nating engineer, Marlon San Diego. At ang ating magandang lalaking production assistant, si John Gutierrez. Ayun, bumababa sa hagdan. Pag-usapan natin, Prater, nagkaroon tayo ng pagdiriwang nung July 16. Yes, opo. I-correct mo nga kami, ano ba ang dapat na pagbati
Feast Day or Memorial? Sa kalendaryo ng simbahan, yung Roman calendar, ito po ay actually optional memorial, no? Pero ito po ay sa ibang lugar o kaya sa mga may kapistahan ng Mahal na Birhen ng Our Lady of Mount Carmel, ito po ay ginagawang memorial, pero po ito po ay order ng Carmelite, sila po ay solemnity. Sa dakilang kapistahan sa orden ng Carmelite, dahil ito po ay principal patroness ng order ng Carmelite, ng mga Carmel. Ano naman ang difference? Kasi ito gusto kong makorek natin Pag sinabing solemnity at saka feast day, anong difference ng dalawa? Ang solemnity ay parang katumbas siya ng pagdiriwang ng linggo. No, meron po tayong tatlong readings, first reading, second reading at gospel, meron pong papuri, meron pong profession of faith. So kompleto yun po, kompleto po yung liturgy, no? Ang kapistahan po, meron pong pag-recite o pagkanta po ng Gloria, no? At recitation din po, alam ko na wala pong recitation ng profession of faith, no? Pero may Gloria. So ibig sabihin, meron pa rin talagang kaibahan, degree, yung feast day at saka yung tinatawag na solemnity. So hindi lahat ng feast day ay solemnity. Tama ako? Di ba? Opo. So yun ang dapat maintindihan ng mga Katoliko. Brother Jose Protasio Corilla. Yan, mabuhay ka. Okay, so puntahan na natin yung ating topic in relation dun sa ating pinaliwanag na araw ng July 16, yung feast day or memorial or solemnity no, ng banal na I consider banal yung ating mahal na eskapularyo ng mahal na Inang Maria Birhen o Our Lady of Mount Carmel. Kasi yung iba, ako katulad ko, sinabi ko, Our Mother of Mount Carmel. Ano ba ang tamang address? Our Mother or Our Lady? The same naman po yun, no? Our Lady of Mount Carmel o Birhen del Carmen, no? So yun po, minsan sinasabi natin, Birhen del Carmen, kasi tayo po ay may pagka-Espanyol, no? So yun po. Wow! O diba, yun po. O kaya mahal na Birhen ng Monte Carmelo o Bundok ng Carmel, no? So yun po ang tawag natin sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Mount Carmel tuwing July 16. At sa mga ganitong pagkakataon, ito rin yung chance ng mga Katolikong hindi pa nagkakaroon ng debosyon sa Brown Scapular na magsuot nito. At ang katunayan nga daw dyan, ang pinakamagandang right, hindi ikaw magsusuot ng sarili mo kundi dali mo sa misa, tapos pabasbasan mo, tapos ipasuot mo sa kura paroko nyo o sa pari na nag-preside ng misa. Di ba? Mas magandang rights yan kaysa yung ikaw ang kumuha, binili mo, tas sinuot mo. Di ba? Kasi hindi naman yan anting-anting minsan yung ibang interpretasyon dyan ay anting-anting, which is yun ang ating ipaliliwanag ngayon, mga ginigiliw nating mga kapanalig, na hindi natin dapat itrato na ang eskapularyo ay isang anting-anting. Kasi meron salita dyan ang mahal na ina sino mang magsuot nito ay hindi mapupunta sa impyerno. O yan, palalawakin natin yan. Kasi yung isang kailala ko, nakarinig nun, 5 eskapularyo ang sinuot. Wow! Para daw sigurado siyang hindi pupunta sa impyerno. Marami tayong mga provision na pag-uusapan tungkol sa bagay na yan. Kaya, unang-una, dapat matutunan natin ito bilang mga devotee, bilang mga naniniwala sa intercession ng mahal na Inang Maria. Brother Albert, unang-unang nais kong itanong sa iyo, no? Kailan ba naganap ang aparisyon o ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa bundok ng Carmelo para magkaroon nga na yun itong debosyon sa Brown Scapular? At kainino niya ba ito itinagubilin o ibinigay para ipalaganap ito sa ating mga mananampalataya? Okay, naganap po ang aparisyon ng mahal na Birhen ng Mount Carmel noong July 16, 1251. Ba? Bago lang pala. At ito pa mga kapanalig, ito yung isa sa pinakamatindi na naganap. Na kung saan, ibinigay ng mahal na Birheng Maria kay Saint Simon Stock, na kung saan ibinigay niya dito yung scapular. So, ang kanyang pinagtagubilinan niyan
na magiging spreader o tagapag-promoter ng debosyon ng eskapularyo, brown scapular, ay si Saint Simon Stock. May kanta yan, si Saint Simon Stock, alam mo? Ano yun? Stuck on you. Yes, yeah. Brother, nabanggit ni Brother Albert yung July 16, 1251, nabanggit niya si Saint Simon Stock. Sino po bang Santo Papa ng Santa Iglesia ang nag-establish ng kapistahan nitong ating brown scapular? In 726, Pope Benedict the 13th placed this Carmelite devotion to our Blessed Mother on the universal calendar of the church under the title of Our Lady of Mount Carmel. Yun. So, meron diyang bukod kay Saint Simon Stock, merong permiso yan from the church mismo. Kasi naniniwala tayo sa authority ng simbahan. Batay dun sa binigay mismo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 19. Sabi niya, ito ang susi ng kaharian ng langit. Ano may pahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Ano may pagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kaya yung kapistahan, ang paniniwala, ang debosyon sa brown scapular, yan po ay merong acceptance sa langit. Amen. Kasi binigyan po ng pagkilala sa pamamagitan po ni Pope Benedict the 13th, no? Itong ating debosyon sa brown scapular. Pero syempre, alam naman ninyo, ang mga kaibayo, hindi naman sila happy, di ba? Nako, kayong mga Katoliko, mga Diyos-Diyosan nyo, kung ano-ano na lang. Ngayon, meron na kayong rebulto, meron pa kayong eskapularyo, no? Alam niyo, mga Protestante, hindi naman masaya kung meron tayo, sa kanila, hindi sila happy, kundi kukondinahin tayo. Kaya, siguro, pag tinanong natin sila, bakit po ba kayo nanggagalaiti? Ang unang-unang banggit nila dyan, nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yung mga pinagsasasabi yung tatlo dyan? So, yan po, mga kapanalig, ang ating ipaliliwanag, nanggaling ba sa Bible, yung eskapularyo, yung tinatawag nating Mount Carmel. So, establish po natin yan. So, agad. Tapos, basa sa Bible. Kung talaga nasa Bible, kayo mga Katoliko, nasa Bible ba yung Mount Carmel na sinasabit pinagmamalaki nyo, Brother Albert Gales? Pakibanggit ko nasan. Yes na yes, mga kapanalig. Ito po ay ating mababasa sa unang mga hari, chapter 18, verse 42 hanggang 45. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel. Meron pala Bundok Carmel. Meron pala talaga. At sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi agad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmadaling nagtungo sa Jezreel. Okay, so mga kapanalig, klaro po ang pagkakabasa ni Brother Albert. Nasa Bible ba yung paniniwala ninyong merong Mount Carmel? Nasa Bible po, unang aklat ng hari, chapter 18, sumobra pa nga yung basa hanggang verse 45. Pero yan, pag tinignan natin, yan ay nasa verse 42 lang. At ang liwanag ng sinabi doon, si Propeta Elias ay umakyat doon sa taluktok ng bundok Carmel. Yan po yung Mount Carmel. Ngayon, may kulang. May kulang. Yung bundok Carmel, okay, na-establish nyo, nasa Bible Brother Louis, nasa Bible ba yung scapular? Kasi ang pinag-usapan natin dito scapular ng Mount Carmel. Yung Mount Carmel, nasa Bible. Kaya yung scapular, Prater, baka invento mo lang yan. Ito, mababasa po natin ito Hindi ito sa Wikang Tagalog? Wikang Tagalog. English kaya? Hindi rin. Saan? May kita natin to sa
Latin Vulgate. So, ibig sabihin, Yun. kailangan natin ng ibang liwat ng salita o Opo. lingwahe. Kasi ang Bible, linguistic yan, iba-iba. Yes, opo. So, pag hindi natin nakita sa Tagalog, may possibility makita natin sa ibang lingwahe. O Opo. nasaan prater yung scapular. Ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 21 verse 14. O ito po ang sabi. Surexit atakwe Abraham mane et tolens panem et utrem aquae en posuit scapulae eius traditque puerum et dimisit eium quae cum abisit erebat in solituden bersabe. So yun po, pasensya na po sa mga hindi ko po nabanggit ng eksakto, no. So mababasa po natin yung tinatawag na scapulae. Na ang ibig pong sabihin ay shoulder. Shoulder. Ayun po. So, pag sinabi palang scapular sa English, sa Latin ay scapulae. Na ano po, Na plural. Oo. Plural. Na ang tukoy pala dyan ay Shoulder. Kaya pala isinusuot ito sa ating lieg, sa ating balikat, sapagkat ito yung talagang layunin nito. Kaya yung pangako ng mahal na ina, isuot ninyo yung aking eskapularyo. Ngayon, ito ay made of cloth, no? Wool, opo. Ano bang ibig sabihin? Ano ba ang mensahe nito? Bakit ito ay tela na dapat nating isuot, Brother Louie? Ito po kasi yung part po ito ng tinatawag nating habit ng mga order o tinatawag nating Carmelite order na sinusuot po nila na dun po sa shoulder, no, sa balikat, na ito po ay yung tela sa harapan at sa likod. No, so yun po. May mga mga orders katulad po ng Dominican, meron din pong scapular at iba-iba pang order. Kaya nga ang very popular lang po ang brown scapular, pero meron po tayong mga iba-iba pang scapular katulad ng white scapular ng Dominican, yung scapular na nakita natin, yung sa red scapular naman sa Sacred Heart. Marami pong scapular, pero ang pinaka popular ay ang brown scapular ng Mahal na Birhen na mismo siya na nag-appear kay Saint Simon Stock. Oh, at saka ang symbolism nito, kaya ito'y tela, sapagkat ito'y part ng mantel. Opo, yun. No? Kasi pag plastic ang gamit mo, hindi mantel 'yon, di ba? Plastic 'yon. So ang magandang yung ano lang yung kumbaga pinakaangkop dapat na gamitin natin, yung tela talaga. Tela. Kasi nga symbolizing the mantle of the Blessed Mother, na tayo ay kanyang sinusuotan at tayo sa kanyang pagkakalinga, no, ay ika nga protected. Yes. Now, Amen. ang isa pang tanong diyan, ano yung assurance natin na sino mang magsuot nito ay hindi mapupunta sa apoy ng impyerno? So, ang interpretasyon ng iba, ito tulad ng sinabi ko kanina, anting-anting ito. Ito ay isang matatawag nating amulet. Kasi, pag sinuot mo, ay hindi ka mapupunta sa impyerno. Alam niyo minsan, yung context ng message, doon maraming naliligaw. Doon maraming nagkakamali. Ang sinasabi ng mahal na ina, pag sinuot mo yan, devoutly, mayroon kang debosyon. So ano ang debosyon mo? Maging mabuti kang anak ni Maria. Ayun. Maging mabuti kang kapatid ni Jesus. Kaya nga kahit 100 eskapularyo ang suot mo, kung ikaw naman ay magnanakaw, ikaw ay corrupt, ikaw ay kung anong kalukuhang ginagawa mo, hindi yan garantya o assurance na ikaw ay maliligtas sa apoy ng impyerno. Kasi nga, hindi po anting-anting ang scapular. At ang scapular, hindi po yan pinipin. Hindi yan pinipin. Ang instruction ng mahal na ina, isuot ninyo ito. Katulad ng miraculous medal. Opo. Isuot nyo ito sa inyong lieg. Hindi yan pinipin. Lalagyan mo ng ano to dito? Pardible. O ilalagay mo sa iyong pitaka o isasabit mo kung saan. Isuot mo, yan ang instruction ng mahal na ina. Now, paliwanag natin bilang Katoliko. Ano ba ang official teaching ng ating simbahan tungkol sa sacramental, Brother Albert? Ito yung ating Tagalog na catechism. Basahin natin ang Catechism of the Catholic Church tungkol sa number 1667 para maintindihan yung ating sacramental.
sakramental, ha? Nilagyan ko na ng ano dyan, 1667, Brother Albert Gales. Pakibasa mo. Yan, Tagalog na para mas maganda. 1667. 1667. Itinatag ng Santa Iglesia ang mga sakramental. Ito ang mga banal na tanda na kahawig ng mga sakramento, ang nagpapahiwatig ng mga epekto na espiritual na nakakamit sa panalangin ng Iglesia. Dahil sa mga ito, ang mga tao ay nakahandang tanggapin ang epekto prinsipal ng mga sakramento at pagiging banal ang iba't ibang pagkakataon ng buhay. So yun. So yun nga po ng mga kapanalig na talagang ang bronze scapular ay ginagamit natin hindi bilang anting-anting o lucky charms, sapagkat ito po ay maaaring makatulong sa atin upang tayo po ay maging mabuting Kristiyano. Hindi, at saka una sa lahat, kapag ito tinrato natin na anting-anting or lucky charm, sumasalungat tayo sa mismong kalooban ng Diyos. Karumal-dumal to sa Diyos. Brother Louie, gusto ko lang malaman natin, no, ng mga kapanalig natin. Ano ba ang difference ng sacramental? Binasa ni Brother Albert yung number 1667, official teaching catechism. Ano ba ang difference ng sacramental at saka sakramento? Meron bang difference yan? Pag sinabi po nating sakramento, ito po yung itinatag ni Kristo na mga tanda. Si Jesucristo mismo nagtanda na ibinigay sa simbahan. Katulad ng binyag, alam natin yan, di ba? Nung Eucharistia, ng kumpisal, anointing of the sick, confirmation, at matrimonya, no? Pagkapahid ng langis at yung orden. Ito po ay tinatag mismo ng Panginoong Jesucristo. Ang sacramental po ay ibinigay naman ng simbahan upang makatulong sa atin sa pagdarasal. So yun po, pagpapakabanal katulad ng rosaryo, ng mga scapular, ng mga stampita, ng medalyon, ni San Benito. Yan, marami po. Tinatag po yan ng simbahan. So yun binigay ng simbahan para sa atin. Mga kapanalig, we hope na clear sa inyo yun. Pag sinabing sakramento, 7 yan. 7, opo. Ang nag-institute niyan ay ang Panginoong Yesus. Mismo, opo. Pag sinabing sakramental, no, yan naman ay ibinigay ng simbahan para maging katuwang natin sa pagdadasal, kaya nga yung rosary ginagamit natin. At nagiging daan din ng ating pagpapakabanal. Halimbawa, may suot kang eskapularyo, nahawakan mo, inis na inis ka sa kalsada, medyo marirealize mo, nako, hindi ako dapat magalit. So, yun ay tulong, no? Kapag ka naman feeling mo, tinutukso ka ng demonyo, meron kang medalyon ni San Benito, yung Saint Benedict medal. Ano ba yung dasal ni Saint Benedict doon? Yung exorcism. So, pwede mo mapaalis ang demonyo at magapi mo ang demonyo. Pero, lagi nyo pong ilalagay sa isip ninyo, mga kapanalig, hindi nga po ito anting-anting. Wala itong dala-dala o nakapaloob na kapangyarihan magic, sa kanyang gana. Tama si Prater, wala itong magic. Huwag nyo isipin yon. Kasi pag inisip natin yon, ito po ay magiging pagsalungat natin mismo sa pagiging Katoliko natin sa official teaching. Basahin natin, Brother Albert, Catechism of the Catholic Church number 2116 or 2116. Anong sabi ng ating catechism, Brother Albert? Ang lahat ng uri ng panghuhula o adivinasyon ay dapat itakwil. Ang pagdulog kay Satanas o mga demonyo, ang pagtawag sa mga patay o evokasyon at iba pang gawain ay talagang panlilinlang ng harapin. Ang pagsangguni sa mga horoskopo, ang astrolohiya, ang quiramonsya, ang pagpapaliwanag ng mga presagyo at mga swerte, ang mga fenomeno ng pangitain, ang paggamit ng medium ay kinapapautan ng isang kaloobang manaig sa panahon, sa kasaysayan at sa wakas sa mga tao, samantalang hinahanap ang proteksyon ng mga natatagong lakas. Iyon ay labag sa galang at pitagan
at sa takot na may pag-ibig na dapat ipatungkol lamang sa Diyos. Okay, maliwanag po. Pagka ang ating acceptance sa mga sacramentals, yung pagturing natin sa mga sacramentals, ito ay merong magic, ito ay merong sariling kapangyarihan, ito po'y contradiction sa pagbibigay natin ng honor, respect, at ng takot pag-ibig natin sa Diyos. Di ba? So, sa banal na kasulatan, kasi ang binabasa natin is Catechism, Opo. Frater Louie, pakibasa po natin yung Deuteronomio chapter 18 verse 10 to 12. Deuteronomio. Sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumagawa ng alinmang sa mga ito ay kasuklam-suklam sa Diyos na si Yahweh. Okay. So, talagang bukod sa official teaching ng simbahan, Catechism, talagang pinagtitibay ito ng banal na kasulatan mula pa noon sa Deuteronomio chapter 18 na huwag tayong iiwas tayo sa mga tinatawag na divination, di ba? Kaya mga panghuhula, dito nga nakalagay huwag kang pupunta sa mananawas. Pag masakit yun siya ng anak mo, saan pumupunta? Patawas na. Baka nausog. O kaya, ano yung kapangyarihan? Laway. Hindi pa nagsisipil yun. Naging laway sa tiyan. Yeah. So, ano nangyayari? Yung hygiene. Nako, bukod dun sa bawal na sa Diyos, may problema pa sa hygiene. Lalo na to, taga-laboratory ng Philippine General Hospital, si Frater Louie. Yung hygiene, delikado rin tayo dyan. So mga kapanalig, ulit-ulitin natin, anumang sacramental, lalo ng brown scapular na topic natin ngayon, ay walang anumang taglay na mahika o kapangyarihan sa kanyang sarili. Kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan apolohetika. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos for giving us an opportunity. 18 taon na po ang ating programa. Amen. No, salamat sa Diyos. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan ang dating Pangulo, Reverend Father Anton City Pascual, na nagbukas sa atin at patuloy na binubuksan ng ating kasalukuyang Pangulo, Reverend Father Roy Belien. Yan, siyempre yung ating mahal na station manager, si Madam Risa Mendoza. Salamat po sa mga top brass ng ating himpilan. Radyo ng Simbahan, nandito pa rin tayo. At sa loob ng 18 years, kasama nyo po ang tinig na ito, Brother Marco C. Evangelista. At syempre, grateful tayo, kasama natin, matagal ng panahon, ngayon na lang paminsan-minsan naging present. Syempre, dala ng tungkulin din sa PGH. Ang ating mahal, Frater Louie Peñapiel Hermosa, at ang aking permanenteng partner, si Reverend John Albert Gales. Gagawin na kita Reverend. Pwede na magkaroon ng diakono. Yung permanent deacon, pwede na yon. Apply na tayo doon. Siyempre, shout out po kay Father Roxy Miso Roplo. Yan po ang magiting na vocation director ng Barnabites Father. Diyan po sa tinatawag nating Clerics Regular of St. Paul. Founded 1530 ni Saint Anthony Maria Sacaria. Yan So, nagkapistahan sila noong July 5. Father Roxy, mabuhay ka kahit hindi mo kami inimbitahan. Okay? Shout out kay Sister Lucerna Norma Torres. Magandang hapon po. Nariyan po siya sa Dubai, United Arab Emirates. Ayan, mga nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng kapuluan at ng mundo. Magandang araw po sa inyo, Brother Mario and Sister Analisa Pamintuan Garcia. Mabuhay po ang lahat ng ating mga kapanalig, ang ating mga taga-subaybay. Okay, diretso na tayo sa ating topic. Sana na-take note ninyo, magsuot tayo ng eskapularyo with devotion. Frater, gusto kong diinan natin yun Magsuot kayo ng eskapularyo with devotion. Ano pa ba yung mga pwede nating gawin para ma-preserve talaga natin yung instruction ng mahal na Birhen ng Mount Carmel? Ang revelation ni Mama Mary sa Fatima, consecration to her Immaculate Heart,
wearing the scapular, praying the rosary, living the chaste life, no? So yun po ang requirement natin para tayo ay ma-assure, no? Ma-assure natin na yung tinatawag nating Sabbathine privilege. Pag tayo ay namatay, per Saturday, iaakit tayo sa langit, no? Tutulungan niya tayo. Tutulungan tayo ng mahal na Birhen. Yun ang pangako niya talaga, no? Kung tayo man ay napunta sa purgatorio, per Saturday, yun pong ang pangako ng mahal na Birhen, tinatawag nating Sabbathine privilege, hahanguin tayo sa purgatorio ng mahal na Birhen. At saka ang masarap diyan, ang nangako nanay ni Jesus. Opo. 'Di ba? Yung kumbaga yung tao na naging dahilan sa first miracle of Jesus, kahit hindi niya pa panahon na gumawa ng miracle. Wala. Pero syempre, ito na naman sila, yung mga kaibayo natin, ha? Ang lakas naman ng ano ninyo, ng Virgin Mary ninyo, ha? Aahunin kayo sa purgatorio o ililigtas kayo sa impyerno. 'Di ba? Parang pagsalungat niyan dapat si Jesus lang. Si Jesus lang ang tag-iisang tagapamagitan. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Ibig bang sabihin, sinusupersede ni Birheng Maria yung karangalang ito ng ating Panginoong Jesucristo? Brother Albert, meron lang akong gustong malaman, ano? Ano ba ang batayan ng mga Katoliko na magkaroon ng tinatawag na pagpaparangal ng debosyon o ng paggalang sa tinatawag ninyong Birhen ng Mount Carmel, o yung tinatawag nating Maria mapag-ampo ng mga Kristiyano? Anong sagot? Biblical po yung sasagot dyan. Nasa Bible. Magbibigay po tayo ng 3 karakter. Una, si Mama Mary. Pangalawa, si Saint Elizabeth. At si Saint Gabriel. Yung anghel? Yes! Bakit? Ano sabi ng anghel? Unahin po natin mga kapanalig. Lucas chapter 1 verse 28. And the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ang nagsabi po nun ay si Saint Gabriel Archangel. Pangalawa, Luke chapter 1 verse 48. Napasigaw siya sa tuwa, higit kang pinagpala sa lahat ng babae at pinagpala rin niya ang magiging anak. Lucas chapter 1 verse 48. Ang nagsabi po nun ay si Saint Elizabeth na kanyang pinsan. And then last, Lucas chapter 1 verse 42. Sapagkat nilingap niya ang kanyang hamak na alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. So, 3 ang pinaghanguan mo ng mga pagpapatotoo na itong Birheng Maria na tinatawag nating Birhen ng Mount Carmel ay karapat dapat parangalan. Ano? Una, higit sa lahat, si Arkanghel Gabriel. Saan ba galing si Anghel Gabriel? Sa malayo sila. Sa malayo sila, ha? Saan galing? Sa trono ng Diyos mismo. Talaga nakalagay sa Bible yan? Tapos, anong ginawa? Kasi messenger siya ng Panginoon. Anong ginawa ng Diyos kay Arkanghel Gabriel? Inutusan ng Anghel Gabriel na magbalita sa mahal na ina. So, mula dun sa kanan ng trono ng Diyos, bumaba. Hindi ang galing sa Far East. Hindi galing sa diliman. Tapos, hindi galing sa diliman yan, ha? Doon in-announce yung sinasabing, Hail, full of grace, the Lord is with you. Huwag tayong umalis dito muna. Hail, full of grace, the Lord is with you. Prater, anong ebidensya dyan na itong Marian to'y dapat parangalan? Mismo ang Panginoon mismo nagparangal sa kanya, di ba? Sinabi niya, Hail. No, di ba yun mismo, di ba? Hindi naman mahirap intindihin. Diba, napakasimple lang naman Ang unang nagparangal kay Maria, walang iba kundi ang Diyos mismo. Bakit siya dapat parangalan? Unang nagparangalan Diyos dapat tayong sumunod. Yun. Pangalawa, full of grace. Di ba? Puno ng grasya. Pag sinabing puno, yung tubig, ilagay mo sa balde o sa baso. No? Pag puno na yan, wala nang paglalagyan. Umaapaw na ang grasya. Kaya tama yung sinabi ni Santa Elizabeth na nanay ni San Juan Bautista. At si Santa Elizabeth, pag binasa ninyo ang Bible, ang deklarasyon dyan, babaeng malinis yan, babaeng banal yan, na asawa ni Sakaria. Tama ba? Asawa ni Sakarias. Di ba? Anong sabi ni Santa Elizabeth? No? Ikaw ay pinagpala
sa babaing lahat. Yan. At pinagpala rin naman ang iyong anak. Sino ba yung anak niya? Ang ating Panginoong Hesukristo. Okay. Huwag na nating sabihin yung sinabi ng mahal na ina. And from now on, all generations will call me blessed. O sige, huwag na nating gamitin yon kasi siya na nagsalita nun. Pero, huwag nating kalilimutan, tama yung sinabi ni Frater Louie, yung arkanghel, messenger ng Diyos, si Gabriel, bumaba mula sa kanyang trono, pumunta sa lupa para lamang magdeklara, Hail, full of grace. Alam niyo ba kung kanino tinutukoy yung salita o term na hail? Yung H-A-I-L, royal. Royalty. Kaya nga, pag sinabing, Hail the King, Hail the Queen, ina-address yan sa royalty, sa mga kaharian. Kaya si Mama Mary, pag banggit ni Arkanghel Gabriel, Hail, full of grace, deklarasyon yun na ang karap niya is a royal. Anong royal yan? Hindi true orange, royal as in Queen of Heaven and Earth. Queen Mother. Kaya yung mga protestante, alam naman natin, hindi sila happy dyan, pero ang lagi nating katwiran, ang concern natin, tayo mga Katoliko, bilang Katoliko, sumunod tayo sa kung ano yung practice ng ating pananampalataya. Di ba? Amen. At gusto kong linawin natin, meron bang pamantayan ang Katoliko sa paraan o sa antas ng mga paggalang or pagsamba, Brother Albert, para mas maintindihan ng mga Katolikong nakikinig sa atin, mga kapanalig, at ng mga kaibayo natin, yung apat na Brother Albert, apat na stages, apat na bahagdan ng tinatawag nating paggalang o pagsamba. Ano-ano ba itong mga ito, Brother Albert? Una, yung latria. Pangalawa, hyperdulia. Pangatlo ay dulia. At ang ikaapat ay ang proto-dulia. Simulan muna natin sa latria. Ano ba yung latria sinasabi mo? Okay mga kapanalig, pag sinabi po nating latria, ito po ay tumutukoy na adoration or pagsamba. Sapagkat ang pagsamba ay nauukol lamang sa ating Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Pangalawa, hyperdulia. Teka muna. Yung latria is intended for God lang. God alone. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba yan. Hindi po pwede. So, yung tawag dyan ay latria. yung sumunod na hyperdulia, ito po ay may pagpapakita ng mas mataas na paggalang o pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria. Bakit? Sapagkat ang Mahal na Birheng Maria ay ina ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, pero hindi ibig sabihin yung hyperdulia ay katumbas ng latria. Ay, hindi po. Hindi Diyos-Diyosan si Mama Mary. Hindi Diyosa. Hindi Diyosa. So, pagka binanggit natin yung latria, tayo ay sumasamba na tanging para sa Diyos lamang. Opo. Latria ang tawag doon. Pagka tayo ay may pagrespeto, honor, devotion kay Mama Mary, ang level niyan, hyperdulia. Para lang yan kay Mama Mary. Prater, apat yung binanggit ko dalawa lang yung binanggit ni Brother Albert. Ano ba yung dalawa? Ang pangatlo po ay dulia. Ito po ay pagpaparangal natin sa lahat ng mga santo, no? Katulad ng mga devotion natin kay Saint John Bosco, no? Kay Saint Dominic. Ayan po. Magkakalibel po sila, no? Ang angat po sa mga santo ay ang Mahal na Birhen, yun po yung hyperdulia. At meron tayong pang-apat na tinatawag nating protodulia. Dahil among mga saints, no, mga santo, ang una nating pinararangalan ay walang iba kundi si San Jose. Kaya sa banal na misa, pag sinasabi natin ang binabanggit ang Mahal na Birhen, ang susunod dyan kay Saint Joseph na at lahat ng mga banal. Dahil ito naman ay pagtanaw as sa Special poster role, father ng ating Panginoon Jesucristo, the protector, di ba? Opo. So yan mga kapanalig, doon naman sa mga kaibayo na maraming nanonood sa atin dito, paborito nila makinig sa atin kaysa doon sa ibang program nila dito sila nakikinig. Salamat sa inyo. Tumataas lalo ang rating namin, di ba? So meron po kaming apat na pamantayan. Latria para sa Diyos lang. Wala kaming ibang sasambahin in form of latria. Diyos lang. Sa misa, no? Si Mama Mary, hyperdulia ang tawag namin dyan.
Ang ikatlo sa mga banal ay Dulya, at ang ikaapat para kay San Jose bilang foster father ni Jesus, Proto Dulya. So ito po, uulitin namin, wala pong itinuturo ang Iglesia Katolika na kami ay sasamba kay Maria bilang Diyos o Diyos-Diyosan o Diyosa. Ganon din sa mga banal, ganon din po kay San Jose. Ang aming sinasamba ay tanging ang Diyos lamang, sapagkat meron kaming official teaching, at ang official teaching namin, yan ang aming core. Hindi kami pwedeng lumagpas dyan. At kung kayo naman ang aatake sa amin, nalagpas dyan, mga marites kayo. Gumagawa lang kayo ng kwentong barbero. Ayaw yan ni Brother Oiram Del Rey. Nandyan sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish, Bangad, Cabanatuan City. Mario, isa po siyang katikista ni San Jose. So yan So nandyan din ang mahal natin, Sister Purissima Arsiaga, nandyan sa Roma, Italia. Panalig, nasa uling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Apologetica. Okay. Amen. So si Mama Mary ay klaro, Brother Louis, Brother Albert, klarong-klaro na dapat lamang nating parangalan. Amen. Kasi sabi ni Brother Louis nga hindi ito galing sa kanya, kundi doon sa tala ng kasaysayan sa Biblia, ang Diyos ang unang nagparangal kay Mama Mary sa pamamagitan ng kanyang Arkanghel Gabriel. Mula sa kanan niya, messenger niya, inutusan niya, at ito ay pumunta sa lupa para sabihin sa babaeng bukod na pinagpala, Hail, full of grace. Sa wikang original sa Bible, yung Greek, di ba yung banggit dyan, Prater? Ano yung banggit dyan kay Mama Mary? Yung Hail, full of grace. Kaire, kekaritomini. Yan, di ba? Pag sinabi yan, yung kumbaga pinakamataas na antas, punong-puno ng grasya. Actually wala ngang eksaktong translation dyan di ba, dun sa pagkakabanggit na Kecharitomeni na yan. Hirap na hirap silang maghanap, kaya ang ginawa nilang translation, full of grace, o sa Tagalog ay bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Chaire Kecharitomene Hukurius Meta So. Kaya yung mga protestante aatake sa amin, mag-aral muna kayo ng Griego bago kayo makipag-diskusyon sa amin. Okay? So, hindi natin sinasamba ang ating mahal na ina. Hindi natin sinasamba ang mga banal. Hindi natin sinasamba kahit si San Jose. Meron tayong official teaching, Brother Albert, di ba? According to Catechism of the Catholic Church, number 266. Anong sabi ng Bible, ng ating Catechism? Ang pananampalatayang Katoliko ay ito: sinasamba natin ang isang Diyos sa Trinidad. Ang Trinidad naman sa kaisahan, ang mga persona ay magkaiba, ngunit magkaugnay at magkaisa ng substansiya. Isa ay persona ng Ama, ang isa ay sa Anak, at isa din naman sa Espiritu Santo. Subalit ang pagka-Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay iisa, magkapantay sa kaluwalhatian at magkaisa sa kamahalan. Yun. So tandaan po natin ito, mga panalig, na talagang, at biblical din po talaga, at ito ay tinuturo ng ating banal na kasulatan sa Exodus chapter 20 verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At pangalawa naman po sa Bagong Tipan, sa Lucas chapter 4 verse 8. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So maliwanag, Brother Albert, alam natin na hindi dapat sambahin si Mama Mary. Yes. Alam natin yung limitasyon natin bilang Katoliko. Kaya kayong mga Protestante, wag po kayong inventor para lamang matira nyo kami. Kasi sinasabi nyo, sinasamba ninyo si Maria, kayo po ang nagkakamali doon. Kasi hindi ho namin kailanman gagawin yan. Na si Maria ay sambahin namin dahil isa lamang po ang dapat sambahin, at ito ay ang ating Diyos. Sa amin, ang Diyos binubuo ng tatlong persona, hindi tatlong Diyos. Baka yung mga
TANGA, mag-react na naman kayo. Ha? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Para madaling maintindihan yan, dito po sa booth, tatlo kami nagtatalakayan. Brother Albert, Brother Louie, Brother Marco. Tatlo po kami. Pero alam nyo ba, iisa lang kami? Saan kami iisa? Sa kalikasan namin bilang mga tao. So, yun lang po kadali, intindihin yan. Ang Ama, iba sa Anak, ang Anak, iba sa Espiritu Santo, vice versa. Ang Espiritu Santo, iba sa Anak, iba sa Ama. Pero isang iisa, alin? Ang kalikasan ng pagka-Diyos. At ito, ang commitment namin, bakit kami meron devotion kay Mama Mary, particular sa pagsusot namin ng eskapularyo, sapagkat ang mahal na inay, tinitingnan ng Santa Iglesia Katolika sa perfect model of all the disciples of Christ. At ang commitment na ito, kinuha ho namin yan sa Bible, John chapter 2 verse 5. Sabi kasi ng nanay ni Jesus doon, anuman ang sabihin niya ay gagawin nyo. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Kaya kami, to Jesus, through Mary. Ad Jesum per Mariam. Kay Jesus. Kami nakapokus sa pamamagitan ng pag-akay ng nanay namin, ang nanay ni Jesus, ang Birheng Maria. Brother, i-elaborate pa natin yung debosyon sa mahal na ina para sa kapakanan ng mga kapanalig at syempre, para makaintindi yung mga kaibayo natin na avid listener natin sa ating programa. Shout out po sa inyong lahat. Opo. Noong October 13, 1917, huling aparisyon ng Mahal na Birhen sa Fatima, marami nakakita sa Mahal na Birhen, no? Sa aparisyon, naka-witness. Hindi pwede itinay yan, di ba? Na-recorded yung witness yan, po, tinatawag nating dancing sun, no? Nang Mahal na Birhen nagpakita sa mga bata, lalo na kay Lucia, at nakita niya nakadamit ng Carmel ang Mahal na Birhen, no? So ibig sabihin, nakadamit siya ng brother, yung nakikita nating image ng Birhen ng Fatima na puting-puti, ang may totoo, scapular, nakasuot, naka-Carmel. Naka-brown, opo. Naka-brown ang Mahal na Birhen noon. Kaya nga si Sister Lucia pumasok sa Order of Carmel, no, yung OCD, at talagang binigyan ng diin na tayo ay magsuot ng brown scapular bilang tanda ng pagtatalaga sa kalinisan puso ng Mahal na Birhen, no, yung tinatawag nating consecration. Yung pagtatalaga na yan ay napakahalaga na susi natin para sa ating kaligtasan. Bakit po? Tinatalaga natin ang ating sarili sa Mahal na Birhen dahil tinutularan natin yung tinatawag nating virtues ng Mahal na Birhen. Yung tinatawag nating kalinisan, no, pagtulong sa mga nangangailangan. Yun po, lahat po ng mga attributes sa Mahal na Birhen, yun po ang ating pong inaasam na ating pong sundin para tayo ay magkamit ng kaligtasan, no? So yun po ang kaya tayo nagsusuot ng brown scapular. Ito pong brown scapular na to, mga kapanalig, ay hindi nga po anting-anting, hindi po dinidisplay natin, hindi po dapat sinusuot natin sa loob. Tanda ng ating pong pagtatalaga sa Mahal na Birhen. Devotion po, no? Hindi po ito hindi pang external, no? Hindi po external to, kundi inner consecration natin sa Mahal na Ina. So yung iba na naglalabas ng eskapularyo, lalo na yung brown scapular, we're talking about brown scapular, wag niyo i-display. Kung gusto niyo naka-display, mag-apostolado ng panalangin kayo. Kasi lagi naka-display ang scapular, di ba? Saint Peregrine, kulay green. Kulay green. Okay. So, dahil sa mga paliwanag na ito ni Brother Louie, Brother Albert, mga kapanalig, meron tayong mas klarong naiintindihan dito Yung sinabi ng Mahal na Ina, gawin nyo yan. Gawin nyo ano man ang sabihin niya sa inyo, ano mang iutos niya sa inyo. Ito'y nagre-relate doon sa utos din mismo ng ating Panginoon Doon sa tinatawag na baptism sa Ilog Jordan. Di ba may nagsalita doon, isang tinig mula sa alapaap o mula sa langit nagsabi, pakinggan ninyo siya. Yan ang aking anak. So, yung sinabi ni Mama Mary doon sa wedding at Dakana, gawin ninyo anumang sabihin sa inyo, kung yan ay itutugma natin doon sa baptism ng Panginoon sa Ilog Jordan, pareho yung statement. Gawin ninyo anuman ang sabihin sa inyo. Dito naman, sinabi ng Ama, no, pakinggan nyo siya.
siya ang aking anak o siya ang aking anak, pakinggan nyo siya. Ibig sabihin ng pakinggan, gawin mo ano man ang sabihin sa inyo. At nagbunga, Frater Louie, Opo. yung kabanalang ito sa OCD o sa mga Carmelites. Bakit? Kasi kung hindi ba naman ito'y puspos ng grasya ng Diyos, nag-produce ng kabanalan ang Order of Carmelites, no? Sa pamamagitan una ng isang santa, si Saint Teresa of Avila. Brother Albert, may mga kilala ka bang OCD o mga Carmelites na santo? Pakibanggit mo nga sa amin yung iba. Sumunod po si Saint John of the Cross, or yung sa wika natin ay San Juan de la Cruz. Aha. Yun. Pangatlo, si Saint Therese of Lisieux, Saint Therese Benedicta of the Cross, Saint Elizabeth of the Trinity, Saint Peter Thomas, Saint Andrew Corsini, Saint Albert of Trapani, Saint Titus Brandsma, and Saint Mary of Jesus Crucified. Ito pa, may malupit pa dito. Yung tawag ito, yung mga martyr, no? Mga mongha. Kasi nung tawag ito, July 17, ginunita natin o inaalala natin yung 16 na Carmelite na nagbuwis ng buhay alang-alang sa pananampalatayang Kristiyano, or yung tinatawag na the 16 Blessed Carmelite Martyrs of Compiègne, no? na pinaslaan sa pamamagitan ng guillotine noong July 17, 1794 during the French Revolution. So yan binanggit ni Brother Albert. Hintayin ko na lang yung Brother Albert Martir. Kaya na. Hintayin natin. Pero kahit hindi naman tayo Carmelites, Brother Albert, Frater Louie, mga kapanalig, pwede nating maabot itong karangalan na ito na maging mga bayani ng simbahan kung tayo po ay magkakaroon ng debosyon sa ating mahal na Inang Maria. Open for all yan kaya nga sabi ni Cardinal Ambo David doon sa anong event yun? Sa Philippine Conference on New Evangelization. Lahat tayo ay maliligtas, di ba? Lahat tayo maliligtas, pero may provision yun, Opo. Kasi siguro dahil sa kapos ng oras, hindi na elaborate ng gusto ni Cardinal. Akin na yung Catechism of the Catholic Church. Kasi sabi ni Cardinal Ambo David, lahat ay maliligtas. Tama, mali? Tama po. Pero may provision. Ano yung provision? Mukhang medyo sa kakapusan ng oras ni Cardinal, hindi niya na nabigyan ng emphasis itong sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, number 846. Duloy mo sa 847 yung mga last part. Ano sabi, Frater? Kaya nga hindi maliligtas yung mga nakababatid na itinatag ng Diyos. Teka lang, sabi ko lahat maliligtas. Ba't yung binasa mo? Ulitin mo. Hindi maliligtas yung mga nakababatid na itinatag ng Diyos. Bakit ganon? Lahat maliligtas tapos merong hindi maliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang iglesia na kailangan ito para sa kaligtasan, ngunit di man ibig pumasok o manatili sa Kanya. So ang provision, lahat maliligtas, pero pag may nakaabot na ng ebanghelyo, ng mabuting balita at nagmatigas, ayaw mong pumasok, ayaw mong makinig, hindi ka maliligtas. Yan ang turo ng simbahan. Dagdagan mo yung unang part ng 847. Ang ganitong paninindigan ay di ukol doon sa mga di nakakakilala kay Kristo at sa Kanyang iglesia, kundi hindi nila kasalanan. Yun pala. So itong paninindigan na ito matibay. Sabi ng ating pananampalataya, pinaninindigan ito ng ating simbahan. At ang maliligtas yung mga taong nakikinig, no? Doon sa inabot ng ebanghelyo, pero pag magmamatigas ka, wala pa rin sa iyo ang kaligtasan. Pero kung ikaw ay belong to another group, hindi ka Kristiyano, di ba? Pero meron kang pagsunod dun sa rules of life ninyo, maliligtas ka. Kaya nga totoo, ang lahat ay maliligtas. Pag kinlaim natin na tayo lang Katoliko maliligtas, wala na tayong kaibahan sa Iglesia ni Cristo 1914. Lahat tayo maliligtas, pero meron pa ring provision. Yes. Pag matigas ang ulo mo, hindi para sa iyo ang kaligtasan. Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyong pagsama, at muli sa susunod na linggo, samahan niyo po kami.
Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Ito po si Brother Louis Hermosa. Brother Albert Gales. Kami po ay nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Salamat po and God bless.